at good news ha. Good news ito sa taong bayan. Bakit ko ba nasabing good news ito sa taong bayan, no? Kasi po kung totoo man itong balita na ito, no? Legit naman itong balita na ito kasi binalita na ito ng Billionaire News Channel eh. Ang freeze, ang asset ni Martin Romualdez ay fini-freeze na raw. Oh, yan nakalagay dito sa sa headlines ng Billionaire News. Ano ang ibig sabihin ng pag-freeze ng assets ni Martin Romualdez? Kung malalaman ito ng taong bayan, good news talaga ito, no? Kasi isa sa mga hinala ng taong bayan dito sa flood control anomaly scandal, nakawan ng pera patungkol sa flood control, walang ibang hinala o pagdududa ang taong bayan kundi itong si Martin Romualdez. So, kung hindi pa man guilty si Martin Romualdez dito because he is still yet to be investigated, ang importante dito ay na-freeze na yung kanyang assets. Okay? Hindi siya makagalaw, hindi rin siya pwedeng lumabas sa bansa ng Pilipinas. Okay? Para siguraduhin natin na ma-investigate muna siya guilty or not guilty bago siya makalaya o makulong ba siya, di ba? Yan, pakikinggan natin yan, itong balita na ito at magko-comment tayo diyan, no? At ang kagandahan pa nito, no, ay yung asawa mismo ni Vice President Inday Sara Duterte na si Mans Carpio, no? Nagsampa na ng reklamo laban dito sa BSP, sa AMLAC at sa mga miyembro ng Kamara. Gumalaw na po itong asawa ni VP Sara kasi po hindi po maganda ang ginawa nila, especially itong mga kalaban sa politika ni VP Sara na pinopolitika sila dyan sa some of the congressmen dyan sa Committee on Justice sa Kamara, no, na they are exposing the itong bangko ni VP Sara. In-expose nila lahat yung transaction kasi bawal yan na maisapubliko ang kayo dito sa taong bayan. Gusto nyo ba na isapubliko yung transaction ng inyong bangko? Di ba? Hindi talaga yan pwede. Especially yung iba dyan, alam ko naman yung mga ibang mga kongresista dyan, ayaw nyong ma-expose, no? Kasi meron kayong mga kabit-kabit dyan Mabubuking kasi sila sa mga kabit nila di ba? Pero dito naman sa hanay ni VP Sara, sa kampo ni VP Sara, hindi man talaga maganda yan. Meron tayong tinatawag na Bank Secrecy Law. Okay? Bank Secrecy Law. Ginagawa yung batas na yan, tapos i-violate natin yan, di ba? Pero halata sila na medyo hinanapan nila ng butas, hinanapan nila ng kasalanan si VP Sara. Mantakin nyo ang open flow at saka yung ano tawag doon? Yung pagpasok at paglabas, no? ng pera sa bangko ni VP Sara. In-add up nila lahat 'yan from 2025 ayon hanggang 2026 2005 to 2026 siguro ngayon, no? In-add up nila. Sinong hindi aabot ng bilyon ang transaksyon, pabalik-balik 'yan di ba? Nililin lang nila yung taong bayan. So doon pa lamang illegal 'yon, no? So tama lang na itong si Mans Carpio ay magsampa ng reklamo. Mamaya pakinggan natin yung balita na 'yan, no? Tama lang 'yan na hindi magpapaapi kasi lagi na lang binubugbog itong mga Duterte na ito. Tama yung mga galaw na 'yan. At ito pa, last but not the least, ito nagpalabas ng saloobin itong si Professor Malu Tiquia patungkol po dito kay Martin Romualdez, na mukhang naghuhugas kamay na. Ayan, Professor Malu Tiquia, parang pareho tayo ng pareha tayo ng analysis diyan Hugas kamay nga itong si Martin Romualdez, no? Patungkol po dito sa matinding korupsyon na nangyari ngayon sa Pilipinas. Okay, 'yon ang pag-uusapan natin. Like and share sa mga dati ko mga audience ito at sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo, Okay. Unahin muna natin ang pag-freeze ng assets kay Martin Romualdez. So, pakinggan natin itong balita na ito. Na-freeze ng assets ni dating House Speaker Martin Romualdez at ilang kapamilya kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control scandal. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito confiscation, hindi rin ito hatol. Ang pag-freeze ng assets. Ang ibig sabihin yan, hindi na siya makakain ng taba. Napansin ko kay Martin Romualdez, parang pumapayat na siya di ba? Pumapayat na si Martin Romualdez. Alam mo Martin Romualdez, no? Maganda yan na na-freeze na yung assets mo. Kasi hindi ka na makakain ng taba, hindi ka na makainom ng beer. kung umiinom ka man ng beer, di ba? At least healthy ka, di ba? Na-freeze na yung mga pera mo diyan, di ba? Hindi ka na healthy lifestyle yan, Martin Romualdez. Buti na lang na-freeze yung assets mo. Ay para bang pagpindot ng pause button.
sa pagkalaw ng pera. Ganitong proseso, nagsisimula ito sa Office of the Ombudsman. Sila ang nag-iimbestiga ng posibleng korupsyon tulad ng mga alleged irregularity sa mga proyekto ng gobyerno. Kapag may nakita silang posibleng money trail, dito papasok ang Anti-Money Laundering Council. Diba? So, bago nila i-freeze ang asset ng isang tao, no? Bago nila i-freeze yan, may nakikita sila na dapat imbestigahan. May nakikita silang parang butas na, hala, mukha yatang kaduda-duda ito eh. Ganun yan. So by itong galaw na ito, itong developments na ito na na-freeze ang asset ni Martin Romualdez, sa tingin ko, ang ombudsman, no, may nakikita sila dito. Di ba? May nakikita sila na parang may anomalya eh. Parang ganun eh. Okay? Una, yung follow the money. Sinusuri ang mga bank account, properties at iba pang assets kung may koneksyon sa posibleng illegal na aktibidad. Kapag may basihan, pupunta sila sa Court of Appeals para humingi ng freeze order. Kapag inaprubahan ng korte, locked na ang assets dahil bawal mag-withdraw, bawal mag-transfer. In short, hindi mo na muna magagamit yung pera. 20 days ang effectivity nito at pwedeng i-extend ng CA ng hanggang 6 na buwan. Di ba? Ang dami na itong mga nangyayari. Pati nga siguro yung kay Zaldico, na-freeze na ba kaya yung assets ni Zaldico? Ang pag-freeze ng assets ng isang tao o ang isang politician, ano yan eh? Tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Sabihan nyo yung mga kabit nyo dyan na tiis ka muna lab ha. Wala muna tayong camping. Wala muna tayong camping lab kasi naka-lockdown yung aking pera eh. O ganun yan. So kayong mga politicians dyan, na ang dami yung mga kabit dyan, hinto-hinto muna. Kasi baka ma-freeze yung assets ninyo. Bakit ito ginagawa? Para hindi maitago o mawala ang pera habang binubuo pa ang kaso. Ulitin natin, hindi ito nangangahulugang guilty na ang pinsan ng Pangulo na si Congressman Romualdez. Protection lang ito ng Hindi guilty, pero may nakikita na dapat imbestigahan. Yun ang ibig sabihin doon, di ba? ebidensya at posibleng pondo ng bayan. Ngayon, ano na yung susunod? Kapag natuloy ang kaso, halimbawa, plunder o graft, doon na papasok ang Sandigan Bayan. Ito yung korte na naglilitis sa mga public official. Pwede rin sila maglabas ng utos tulad ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa yung mga opisyal ng pamahalaan habang may kaso o habang binubuo pa ang kaso. Same thing that happened to... Ako sa totoo lang nagdududa talaga ako dyan. Kasi ngayong week na ito, si Rimulya, hinarang niya si Martin Romualdez, di ba kung maalala ninyo. Ngayon naman, fini-freeze yung asset ni Martin Romualdez. May duda talaga ako na utos ito ni Bongbong Marcos. Duda ko dyan, nag-away-away na sila nagturuan na sila Ewan ko lang kung anong next move ni Martin Romualdez dyan Congressman Romualdez matapos mag-issue ang Sandigan Bayan ng precautionary HDO. Kasunod yan ang hiling niya sa House leadership na magpunta sa Singapore para magpagamot. Hiniling na rin ng ombudsman na huwag payagang makalabas ng bansa si Senator Chis Escudero dahil rin sa di umano'y kinalaman nito sa flood control scandal. Balik tayo doon sa frozen assets. Kung mapatunayang illegal ang pinagmulan ng pera, pwede itong ma-forfeit at mapunta sa gobyerno. Kung hindi naman, pwede ring ma-lift ang freeze order at maibalik ang access sa... So, ganito yan Kung maalala ninyo, last week ba yun o last week? Sinubukan ni Martin Romualdez na lumabas sa bansa. Na ang kanyang rason ay, ang kanyang palusot ay magpapa-opera raw siya. No? May sakit raw siya, pa-opera siya. Basing sa mga nag-a-analyze, yung sakit na magpapa-opera siya, parang palusot lang kasi yung sakit na raw yun, no? The kind of sakit na yun ay pwede lang raw, kayang-kaya lang raw ito gamutin sa Pilipinas. Okay, kayang-kaya raw. Marami na raw cases dyan. Bakit doon pa sa Singapore magpa-opera? Yan ang ipinagtataka nila. So ngayon, mukha yatang nakapaghalata na itong si Martin Romualdez na siniseryoso na siya ng gobyerno. Okay? Kung si Marcos man ang dahilan nito o hindi, ano kaya ang galaw ni Martin Romualdez dito? Martin, advice ko sa iyo, no? Gayahin mo na si Bato. Sumama ka na kay Bato. Sabihin mo kay Bato na nakarma ka na. Yan. Kasi ginawa nila kay Bato yan Ginawa nila kay Tatay Digong. Mantakin nyo. Tama, parang unti-unti ng unti-unti ng naging totoo ang mga sinasabi ni former President Duterte. The time will come in a day of reckoning. Di ba? Aabot tayo dyan. Di ba? Within 4 years, nanunungkulan ang CBBM. Itong 4 na taon, binugbog nyo ng binugbog ang mga Duterte. Pero sa nakikita ko ngayon, parang unti-unti nang bumabaliktad ang sitwasyon ngayon.
kapag si BP Sara makalusot dyan, no? Hindi naman siguro makalusot. Kapag si BP Sara ay mapatunayan na malinis yan si BP Sara, good luck na lang. Yan ang sabi ko, good luck sa lahat ng kalaban ni BP Sara. Babaliktad talaga itong script nila. Babaliktad yan. Trust me. Ari nito. Sa madaling salita, ang pag-freeze ng assets ay hindi parusa kundi pag-iingat. Isang paraan para masigurong kung may ninakaw sa bayan, hindi ito mawawala. Tandaan natin na kasama sa trabaho ng mga opisyal ng pamahalaan. Dapat, kung mag-isip kayo ng, kung laliman nyo talaga ang isip ninyo. Sa tingin nyo ba, si Martin Romualdez, kung nagnakaw si Martin Romualdez, kung nagnakaw. Meaning to say, hindi pa tayo sure kung talagang nagnakaw siya o hindi. Pero kung nagnakaw si Martin Romualdez, isipin mo muna. Useless yung freezing of asset. Useless yan, Useless yan. Kasi kung ikaw ba naman na magnanakaw ka, ilagay mo kaya sa bangko yung pera na ninakaw mo? Especially that you are a government official. Especially that you are a house speaker. Di ba? Ilagay mo kaya yung pera mo sa bangko? Di ba? Kung iisipin mo. Kaya nga sabi ko, para lang tayo naglalaro nito Yung freezing of assets ni Martin Romualdez, duda ako dyan, parang lang yan Parang, para ipakita. Pakitang tao lang yan sa taong bayan. Si Martin Romualdez na-freeze na yung asset. Pwedeng ganun, pwedeng ganun. Pero, paano mo ma-freeze ang assets na yan? Nilagay ng maleta yung pera. Di ba? Sabihin nyo, i-freeze ang maleta. Ganun sana. Ay, nako. Ewan ko na lang. Kahit i-freeze nyo pa yung asset ni Martin Romualdez, yung maleta dyan, pwede siyang kumuha sa maleta. Ang transparency at accountability. So kung sinusubaybayan niyo yung kwento ng flood control scandal, mahaba-haba pa ito. Watch this. Dahil hindi pa tapos ang galaw ng kaso at hindi pa tapos ang money trail. Dahil sa ganitong mga issue, hindi ito dapat maging full again moment para sa taong bayan. Dapat may linaw, dapat may pananagutan, dapat maparusahan ang mga dapat maparusahan. Alam niyo, sa totoo lang, para sa akin, taong bayan lang ang pinagloloko niyan. Pero mas mabuti na lang, no? I hope siseryosohin yan ng gobyerno itong si Martin Romualdez. Pero kung hindi man siseryosohin, watch out na lang kayo kapag si BP Sara na ang maging presidente. Kasi ngayon, kahit hindi pa presidente si BP Sara, gumalaw na ang asawa ni BP Sara. Okay? Nagsampa na ng reklamo ang asawa ni BP Sara sa mga abusadong nanggigipit sa kanila. Ito yung balita, panoorin po ninyo, okay? Ito. Kakasuhan ni Attorney Mans Carpio, asawa ni VP Sara ang ilang ahensya ng gobyerno. Yan daw ay matapos ilabas ang kanilang bank records sa pagdinig sa kamera. Yan ang Agenda Weekend Report ni Leon Bustillos ng Abante. Maaaring maliit na bahagi pa lamang ng kabuuang perang dumaan sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte ang mahigit 6.77 billion pesos na mga transaksyon na na-flag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ang iginiit ni 3rd Manila Representative Joel Chua sa isang media forum sa Quezon City. Matatanda ang noong Miyerkules, inilahad ng AMLAC sa House Committee on Justice na may 663 transaksyon mula 2006 hanggang 2025 na umabot sa 6.77 billion pesos, kung saan 3.77 billion pesos ang naiuugnay sa mga account ng pangalawang Pangulo, habang 2.99 billion pesos ito in-explain ko na ito na mali yung proseso sa pagpresenta sa SALN ni BP Sara in-explain ko na ito. Ito pautot lang nila, script lang nila ito. In-add up nila lahat ang transaksyon, di ba? Huwag kayong magpalin lang dito. Ang importante dito, nakapagreklamo na yung asawa ni BP Sara. Man ang nasa account ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Sa kabuuang ito, 630 ang covered transactions at 33 naman ang suspicious transactions. Ayon pa sa AMLAC, 4.42 billion pesos ang naitalang inflows at 1.55 billion pesos naman ang outflows, habang may karagdagang 791.1 million pesos na classified as undetermined. Liwanag ni Chua, ang mga numerong ito ay saklaw lamang ng mga transaksyong umaabot sa 500,000 pesos at pataas na otomatikong nire-report ng mga bangko. Ibig sabihin, hindi pa kasama dito ang mas maliliit na halaga ng mga deposito o galaw ng pera na hindi na ipapasa sa AMLAC. Dahil dito, binigyang diin ni Chua na hindi dapat ituring na ito na ang kabuuang pera o yaman ng pangalawang Pangulo, kundi mga pattern lamang ng galaw ng pondo na kailangang maipaliwanag. Batay naman sa datos ng Office of the Ombudsman, tumaas ang naideklarang net worth ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 88.51 million pesos noong 2024. Ngunit ayon kay Chua, may mga pagkakaiba sa mga numerong ito kumpara sa malalaking transaksyon na nakita ng AMLAC na umaabot sa bilyong piso. Patuloy namang sinusuri ng Kamara ang mga natuklasan ng AMLAC para matukoy kung may sapat na basihan para ituloy ang impeachment case laban sa
pangalawang pangulo. Nakatakda namang magsampa ng criminal complaint si Carpio bukas, April 27, laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay ito na umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Ayon sa kampo ni Carpio, iligal umanong isinapubliko ang kanilang mga confidential bank records na protektado ng batas at hindi ito dapat gamitin ng AMLAC bilang kasangkapan sa umano'y political harassment at black propaganda laban sa Vice President at sa kanilang pamilya. Para sa Agenda Weekend, Lian Busti. So, yan, no? Tayo po'y natutuwa, no? Alam nyo, sino kaya ang nakapag-advise dito sa asawa ni VP Sara na ganun yung gagawin? Talagang is a brilliant move, no? Para naman, itong mga abusado na mga gahaman sa kapangyarihan ng mga congressman, makasuhan rin sila. Dahil sa politika, binaboy nila yung bank records ni VP Sara, binaboy nila yung SALN ni VP Sara, na binahira nila ng masama na parang ika nga sabi nila fishing expedition, no? So tama lang 'yan, no, na they will they will get their lesson. Meron po tayong tinatawag na batas na bank secrecy law. Sa tingin ko naman, no, matino itong justice system natin. Kung atin pong subaybayan ang mga batas natin diyan sa bank secrecy law, talagang nilabag nila.